Sinabi po dito, bago po si David ay pumunta sa labanan, anong ginawa ni David na napakalaga? Ito po ay very, very significant po sa kwento sa atin. In order for us to win the battle, meron din tayong gagawin. Hindi lang tayo basta sugod ang sugod. Pansinin po natin, si David po, anong ginawa niya? Verse 19 and 23. Bago po siya lumaban, ay nagtanong muna siya sa ating Diyos. Hello? Sabihin natin sa katabi natin, mahalaga na tayo nakikipag-usap sa ating Diyos. Maghahalaga po na tayo ay nagtatanong sa ating Diyos. Hindi ko po sinasabi na masama na magtanong sa ating kapwa. Pero ang ating kapwa pwede magkamali. Pero ang ating Diyos kailanman hindi pwede magkamali. Amen. Hello? Ano po natin? Kaya si David ay naroon na kung saan siya nagtanong. Shall I will go? Sabi po doon. Nung una sabi niya, okay, go. Tapos yung pangalawa, may strategy na ginawa. Sabi niya, bago mo siya lalusubin, sabi niya, yung mga Jebusites na yan, huwag mo lulusubin sa harapan kundi sa likuran. Kapag narinig mo yung mga tunog dito sa kahuyan, saka ka lamang lumusog at sabi niya, ikaw ay magtatagumpay. Kaya dito mapapansin din po natin sa verse 21. Sa verse 21, ang mga Pilisteo, naniniwala sila, ang Diyos ay nananaan sa kanilang idols. Amen? Kaya dala-dala, doon sila makikipaglaban, bago makipaglaban kay David, dala-dala nila yung mga idols nila. Dahil akala nila, ang magbibigay sa kanilang kagumpay, yung Diyos-Diyosan nila. Amen? Kaya ngayon, dito po makita po natin, na ang unang labanan, natalo ang mga Palestina. Alam po ba ninyo na tunay nga, iniwan ng mga Palestines yung kanilang Diyos-Diyosan sa lupainan doon sa lugar na yon. Kasi akala nila, ang mag-ahari doon yung kanilang Diyos. Pero nung ginawa ni David, sabi po ng 1 Chronicles chapter 14 verse 12, ito yung din the same din itong pinag-aaral natin sa 1 Samuel chapter 5. Kaya lang, ito lang verse nito, hindi makikita dito sa 1 Samuel, na kung saan sinunod ni David ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Sinunod niya. Kaya dito makita po natin na kaya ko ito sinasabi sa inyo na-expose, nung tinawag ni David ang lugar na Baal Perasim, huwag natin mamimisinterpret na yung Diyos ang iniwan ni Baal, ang sinasaan ng Palestine, ang tinatawag na Baal Perasim. No. Alam niyo po ba, kaya tinawag ni David ang lugar na yun, hindi ang lugar na ng Baal Perasim, hindi dahil sa Diyos-Diyosan, kundi ipaunawa ni David sa mga tao ang Diyos ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, Lord of Lord, King of King, wala na pong bang ating Diyos ang siyang nagbigay ng tagumpay kay David. Kaya tinawag na Baal Perasim, sinasabi na yung Diyos na sumama sa kanya, ang tawag sa kanya ay the Lord of Breakthrough. Naunawa po niya ngayon ang background. Okay. Kaya ngayon, ano ngayon ang breakthrough? Alam natin siya ang Lord of Breakthrough. What is breakthrough? Okay. Ang breakthrough po is an act or instant of breaking through an obstacle. Sa madaling salita po, para mo naman natin, kasi magpapaano po tayo, para madali magkakaintindihan tayo Tagalog. Maganda po ang pagkatagalog sa dictionary ng breakthrough. Ako po ay amazed dito, kaya tatanggapin natin, pambihirang tagumpay. Sabihin natin sa katabi natin, pambihirang tagumpay. Extraordinary victory ang ibig sabihin ng breakthrough. Amen? Ibig sabihin pala, sa buhay natin ito, hindi pala tayo entitled na maging talunan. Hindi pala kalooban ng Diyos na tayo ay nanlulumo. Hindi kalooban ng Diyos na tayo alipin ng kaaway. Hindi kalooban ng Diyos na tayo naghihirap. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay nanlulumo. Hindi kalooban ng Diyos na tayo nasakit at karamdaman.
ng Diyos tayo may tagumpay. Because He is the Lord of breakthrough. Amen po, ma. Kaya sabi ko nga, Lord, thank you for this message kasi talaga ako yung napalakas ng Panginoon. Alam po ba ninyo, ako rin po may pinagdaanan na malaking pinagdaanan. Pero natunghayan ko talagang God is our Lord of breakthrough. At hindi tayo dapat susuko. We should go for it. Amen. For the Lord is with us. He will never leave us nor forsake us. Pag tayo sumuko, parang sinabi natin ang Diyos natin talunan. Every fight we have, every struggle we have God that will give us breakthrough. Amen. Kaya po hindi tayo dapat susuko. At iya po inanapos sa atin. Kaya, ang another po na kung gusto ko po yan, God will break down. I-break down po niya lahat ng barriers, ng obstacle, na kung sa'y magahad lang po sa atin, para hindi natin ma-receive ang blessing ng Lord. Alam ang obstacle yan, nadudurugin niya ng Diyos in order for us to receive those kind. Kaya lamang po, sabi nga po dito, we must allow that God be the Lord of breakthrough in our lives. Kaya ngayon po, maaari sa oras nito, the God of breakthrough can clear a path and overthrow everything that stand in the way. All things that God wants us to do in our lives. Kaya sinabi ko nga po, lahat aalisin po yan ng Diyos. Ngayon sa oras na ito, maybe we need, what kind of breakthrough we need? Maybe we need the physical breakthrough. Sino man sa atin ngayon may sakit at karamdaman? Even to the point of death, God can be the Lord of breakthrough. Sino sa atin na tunay na may problemang pinansyal? Walang trabaho, hindi alam kung ano sa kukuha ng pananalapi. Our God is a God of breakthrough. Sino sa atin may problemang emotional? Our God is a God of a Lord of breakthrough. Sa area po ng jealousy, anger, unforgiveness, bitterness, discouragement, hopelessness, helplessness, na kung saan po hindi natin alam paano tayo makakaalis dito. Our God is the Lord of breakthrough. Kaya po nakakatuwa. Nakakatuwa po sa ating Diyos, hindi po tayo pagkukulangin ng ating Diyos. Salamat na lamang, pasalamat tayo sa Diyos, nakakilala tayo sa Kanya. Kaya sabihin natin sa katabi natin, huwag ka mawalan ng pag-asa. Today, sabihin mo sa Kanya, today, mararanasan mo that our God is the Lord of breakthrough of your life and my life. Amen. Sige po, palakpakan natin ating Diyos. Ang breakthrough po, having more faith. Kapag po breakthrough, sinabi niya, more faith, more passion, more grace, more God's presence. Ibig sabihin, more sa ating Diyos. Kaya hindi lamang po ambon, kundi gusto ng Diyos ibuhos ito ng lobosan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya ngayon po umaga, ang Diyos po natin, God desire to be the Lord of breakthrough in our life. God desire to be the Lord of breakthrough in our life. Gusto man ng Diyos na siya maging Diyos ng pangbihirang katagumpayan. Pero kung di natin i-allow, it will not happen in our life. Kaya po sa umagang ito, meron lamang po kong i-expose para po maunawa natin ang breakthrough. Ito pong talatang ito ay very meaningful po sa akin dahil ito po ang ginamit ng Diyos para po ako nakakilala sa Panginoon. In the time na kung saan po ako'y helplessness, pero ako'y helpless na dahil po sa sitwasyon. Pero ito pong talatang ito ang ginamit ng Diyos through the life of Brother Eddie. At sa tuwing ako mag-minister din sa may sakit, ay ito rin po ang binabahagi ko sa may sakit. At nito pong the past few days, ay may tumatawag po sa akin, nagpapapray over sa may sakit.
naroon naman po tinutugon ng Diyos. Sabi ko, without your knowing, ako rin po yung nagsasuffer ng terrible pain sa aking back. Sabi ko, Lord, ako po hindi po dapat ako magtanong sa iyo, pero how come po na yung iba ay gumagaling, how much, bakit ako po hindi? One thing po isinagot sa akin ng Diyos habang ako po ay nagko-commune. Sabi niya, di ba pag ikinakakapag nagpipray mo with all your heart kasi you feel that pain. Kaya sabi ko, Lord, alam ko ikaw ang healer. Kung paano mo sila pinagaling, ay ako'y pagagalingin mo rin. At I know and I believe kapag ako'y nagbi-minister, gusto mo panawa ng Diyos, hindi ikaw nagpapagaling, kundi ang ating Diyos. Ang Diyos ang ating healer. He is the healer. Kasi nga po, sabi ko, Lord, isi-share ko ba ito? Ako nga mismo ay merong nararamdaman. Pero alam po ba ninyo, pinakita ng Diyos sa akin na nitong the past few days, hindi na talagang terribly yung pananakit ng aking likod. Dahil nung una talagang ako hindi makabangon kapag sumakit na, hindi na ako po makatayo. Pero ngayon po, purihin ng Diyos, ipinakikita ng Diyos, bagamat hindi pa niya tuluyan talagang completely, ibig sabihin instant healing ang ginawa ng Diyos, sige, talagang inalaw niya para sa akin naman ganang akin, okay din lamang para lalo ako maging humble before the sight of God. Knowing He is only the healer. Amen po ba? Kaya samahan po ninyo ako sa ikli pong exposition sa Mark chapter 5. Dito ko po papanawa kung paano magkakaroon tayo ng spiritual breakthrough. Or maranasan po natin, our God is the Lord of breakthrough. Mark chapter 5 verse 25 to 34. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloth, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes? Do you see the people crowding against you?" His disciple answered, "Yet you can ask, who touched me?" But Jesus kept looking around to see who done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole story. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Ang Diyos po ang patuloy na magpala ng kanyang salita. Dito po i-expose po natin paano po naranasan ng babaeng ito ang pagiging Lord of Breakthrough. Ito po, marami po kasi na instances sa Bible na nagkaroon ng breakthrough ang mga tao. But ito pong talata ito ang pinili ko kasi po ito yung kung saan mamimit ang ating needs. Para sabihin nyo, hindi para sa akin yan dahil wala naman akong sakit. Pero dito po, expose ko po, hindi lang sa sakit ng Diyos magiging Lord of Breakthrough. Sabi ko nga po kanina, in every aspect of our life, sa ating pag-ugali, sa ating maalipin sa atin, maaari ito sa sakit at karamdaman, o kaya sa emosyon, sa bawat aspeto, at ito po'y nakapaloob dito sa talatang ito. Kaya po sa talatang ito, may tatlong pain. Bago po natin maranasan ng breakthrough, dadanas muna tayo ng pain. Ang pain po, ito po ang ginagawa ng kaway para tayong lumugmok. Mawala ng lakas. Tayo sumurenda, tayo mag-give up kapag po tayo sugatan na. Hello? Kaya inaalaw ng Diyos yun, although hindi galing sa Diyos. Inaalaw ng Diyos para tayo ay sumuko, hindi sa kaaway, kundi sa ating Diyos. Aminin natin na wala tayong magagawa at tayo lalapit na lamang sa Kanya. Kaya ang babaeng ito may naranasan siyang tatlong pain. At ito po ay maaaring tayo rin ay isa sa mga ito. Una, the three pain.
Ang pain po dito nung una ay the pain of suffering. Sa verse 25, and a woman was there who had been subject to bleeding to 12 years. Ang babaeng ito'y dinurugo, nagkakaroon po siya ng sakit at karamdaman ng 12 taon. Ilang taon po tayo nagsasaber? Ilang po lang tayo nagsasaber? Ang babaeng ito'y 12 years. Hello? May kausap po ba ako? Amen? 12 years. Pag kilalagay natin ang kalagayan natin sa babaeng ito, ang babaeng ito 12 years naghihirap, ako isang buwan lang, wala akong trabaho. Ako isang buwan lang na may sakit at karamdaman. Ako isang buwan lang na kung saan na ganito nangyari ko sa akin, o 2 buwan, 1 taon. Pero sabi dito, pinanawa ng salita ng Diyos, ang babae 12 taong nahirapan. Pero yet, hindi siya nawala ng pag-asa. Hello? Sabi natin sa katabi natin, talaga may pag-asa pa. Amen? Lagi may hope. Ang nawawalan daw lang ng pag-asa, yung nasa 6 feet below the ground. Ay tayo na may buhay. Humihinga. Amen? Tayo'y lumalakad, gumagalaw, ibig sabihin, habang may buhay, may pag-asa. Amen! Hello? Kaya Jerome 2, we should not stop, may pag-asa. Everything na nangyayari negatibo, kayang i-turn ng Lord into the positive things. Kayang i-turn ng Lord into a blessing. Ang kailangan lang natin, naroon simulan natin humakbang. A little bit of courage. Kuradyo hindi galing sa ating sarili, mula sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya itong pain, ito na suffering, talaga makikita po natin sa kanyang kalagayan. Alam po ba niya kung bakit siya nagsuffer? Siya po'y hindi man sinabi ng detalye ng Biblia, pero ayon sa Bible scholar, ang babaeng ito ay nag-iisa na sa buhay. Iniwanan na siya. Because of her condition, maaari siya mabaho na. Imagine 12 years na may sakit. At makikita po natin dahil siya ay may sakit, siyempre kasama na doon yung emosyon. Naroon yung kanyang kalungkutan, naroon yung kanyang naroon pagka parang aping-api ang kanyang pakiramdam. May tendency na sisihin na niya ang Diyos. May tendency na pwede niyang kitilin ang kanyang buhay because he suffered 12 years. Kaya nga alam po ba ninyo, ito yung tinuturo ni Kuya Ed. Alam po ba ninyo, bago ako nakakilala sa Panginoon, ako po rin ay galing sa sakit at karamdaman because of that sickness. Almost 2 times gusto ko mag-commit ng suicide. Pero po rin ang Diyos hindi tinulot ng Lord. Kung tinulot yun ng Lord, wala na ako sa harapan ninyo. Hindi ko na ipayag ang mensahe na ito ng Diyos. But God is good. Kaya ko po din i-share sa iyo because I experienced it. Naranasan ko kung sino ang Diyos ng Biblia na nagpagaling at nagbigay ng pag-asa. Amen? Kaya sabi po dito, itong babaeng ito talagang, sabi niya, not only defiled, she defiled anything and anyone he touched. Dumurumi yung kanya, anuman ang kanya, kasi nakakahawa na ang kanyang sakit. Kaya siya iniiwasan na ng tao. Alam man ang mahipuan niya, iniwasan siya kasi alam mahipuan niya, mahawaan siya. Kaya dito makita po natin na ito po nangyari sa kanya. Ngayon, maaaring itanong ng babaeng ito, ano bang kasalanan ko? Bakit ko ito naranasan? Kaya itanong na din po ba natin ito sa ating sarili? Bakit ko naranasan? Bakit ito? Dahil ba ako pang may kasalanan? Hindi rin po sinabi ng Bible dahil sa kanyang kasalanan, kaya siya ay naparusahan o nagkaroon ng sakit at karamdaman. Pero makita po natin, extra
ordinary affliction is not always the punishment of extraordinary sin, but sometimes the trial of extraordinary grace. Hindi lahat ng karamdaman ng paghihirap ay ito'y bunga ng kasalanan. Like Job, siya'y matuwid, pero nakaranas ng suffering, sakit karamdaman. Amen? Maging sa John chapter 9. Sabi sa John chapter 9, di ba nagtanong mga disipulo, bakit ang lalaking ito, simula ng ipanganak ay bulag? Sino may kasalanan? Ang lalaking ito o ang kanyang magulang? Anong sabi po ng Panginoong Jesus, verse 3? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. Ibig sabihin po, ano man ang nangyayari sa buhay sa atin, ang gusto kong ipapatid, Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Kaya wag tayo huwag natin magko-question sa Lord. Bakit ako naghihirap? Bakit ko naranasan ito? Bakit kung kailan pa ako Kristiyano, saka pa ako nawala ng trabaho? Bakit kung kailan ako Kristiyano, ginagamit akong Diyos, naranasan ko ang bagay na ito? May plano ang Diyos. Pagtuturo palagi. Sabihin natin sa katabi natin, pagtuturo. Gusto ng Panginoon itaas ang level ng ating pananampalataya. Amen po ma? Kaya dito makita po natin sanctified affliction. Sabi po ni John Bradley, is spiritual promotion. Pag daw po tayo nakaranas ng sanctified affliction, ito po ay promotion sa ating spiritual. Bakit? Kapag napaglampasan natin, tataas ang level ng ating pananampalataya. Hindi masasabi tayong overcomer kung wala tayong pagdaraanan ng trials and struggle in life. Ay tayo minsan konti lang persecution. Nawi ka na lang konti, umiiyak na tayo. Ayoko na, give up na ako. Resign na ako. Ayoko na dyan sa church kasi bakit? Kung kailangan pa ako pumasok dyan, saka pa ako nagka-problema. Don't stop. Sabi natin sa katabi natin, don't stop. Don't stop. Don't quit. Don't quit. Hindi pa tapos ang Diyos. Marami pang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Masarap po na maranasan natin kung paano tayo nagtagumpay sa problema sa buhay. Doon natin makikita na ang Diyos ay sumasama sa atin. Amen po ba? Number 2 na pain. The pain of helplessness. Ito po yung karanasan na kung saan makita niya na siya yung parang wala nang magagawa. Hello? Ang sabi po sa verse 26a, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Alam po ba niyo, Mari, itong babaeng din napakayaman? Yung sakit niya, walang nagawa ang pera. Naubos lahat ang kanyang pananalapi, pero salit na siya kumuti, hindi bumete. Kaya dito narito sa kalagayan na siya ay hindi na niya alam kung anong kanyang gagawin. Helpless. Maaari dumating din sa punto natin, hindi na rin natin alam ang ating gagawin. Lord, ano bang gagawin ko sa problema ito? Kabilat kanan. Sabi nga nung isang nagturo si Istara, sabi niya, na tungkol daw sa problema dumarating. Buti ka nga, sunod-sunod ako. Parang inaano niya, gusto niya lagi may problema. Kasi bakit? The more struggle we have, the more we can experience how God is good. Amen. Sabi nga natin, ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin mabuti. Sige, tabigin niyo yung katabi. Sabihin niya, hanggang hindi niya natataga. Sabihin niyo, ang Diyos ay mabuti. Amen? Kaya dito makita po natin na babae nito, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Wala siyang kaibigan na, wala na siyang pera. Maaari nagkasasanla na ang kanyang bahay. Nagkasasanla na ang kanyang mga alas. Wala na nga eh. Kaya nga sinabi, wala ng pera. Ano pa ang kanyang tatay
nagpaliwan, wala na nga siyang pera. Nauubos ng lahat. Kaya dito makita po natin na kung saan yung pangatlong pain na kanyang naranasan. Ano ang pain na kanyang naranasan? Pain of hopelessness. Naranasan na niya ngayon na wala na siyang pag-asa. Kaya tingnan niyo po ang kalagayan ng babae. Desperate. Suffering, helplessness, and then pangatlo, hopelessness. Sabi ng 26b, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Ito po masakit. Nagastos pa kanya lang pera. Wala na siyang masasabing kayamanan. Wala siyang kaibigan. Dito po, talagang wala na siyang kapag-pag-asa. Maaari tinanggap na niya sa kanyang sarili ang kamatayan. Ang endpoint ng kanyang buhay. Pero magandang balita. Na-bless po ako sa babaeng ito. Ito po nagbigay sa akin ng courage at that time. Ito po ay 38 years ago. Nagbigay po sa akin ng hope. Ano po ang sinabi nung ang babaeng ito, sabi niya, yung kanyang faith, mahipo po lamang ang laylayin ng Panginoong Jesus. Ako ay gagaling. Yun lamang po ang kanyang naisin. Hindi na po niya naisin na kung saan siya'y pag-ihipuin ng ating Panginoong Jesus. Siya'y pag-pray over. Ang sabi po niya, mahipo lamang niya laylayin ng damit ng ating Panginoong Jesus. Siya'y gagaling. At kaya nga po doon ang ginawa po, tandaan po natin at that time, during the ministry of Jesus, ang lugar po hindi kagaya nito, maluwag pa. Na may space pandaraanan ng woman, wala na po. Very crowded. Kaya po siya nakipagsiksikan. Ginamit niya ang kanyang effort just to reach Jesus. Kaya po yun ang ginawa niya in order to receive na ito na maranasan niya na ang Diyos is a Lord of breakthrough ay dahil siya po'y nakipagsiksikan. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas na kung saan makalapit sa Panginoon. Hindi niya nilentana kung sino ang kanyang katabi. Hindi niya nilentana kung sino ang nasasagaban sa kanya. Basta siya nagpatuloy, gusto niya makalapit sa Panginoon kasi gusto niya tumanggap ng himala. The same thing po sa bawat sa atin. If we want to receive the blessing from God, if we want to receive the miracle from God, we will do all means we want to do para lang makalapit sa Panginoon. At hayaan natin ang ating Diyos ang magpala sa buhay ng bawat sa atin. Sa Diyos po ang kapurihan. Sige po, ibigay po natin. Sa Diyos po ang kapurihan. Kahit po pumapalakpak, hindi po kung pinapalakpakan niyo kung yung ating Diyos. Kaya po sabi po, diyan nakita po natin, ginawa niya ang kanyang lahat ng magagawa. At makikita po natin, hindi naman siya nabigo. Yung kanyang pain na naranasan, isa-isang nawala. Yung pangatlo na walang pag-asa, nagkaroon siya ng pag-asa. Yung kanyang walang magagawa, mayroon na siya nagawa dahil bakit? Nagkaroon siya ng lakas na pumunta sa unahan sa harapan ng Panginoon at sa likuran ng Panginoon. Yung kanyang suffering, unti-unti na nawawala. Bakit? Na matapos niyang hipuin ang laylay ng Panginoon, ano nangyari sa kanya? Ang sabi ng Biblia, immediately, hindi sinabing araw, oras ang lumipas, immediately, ibig sabihin, kagad-agad, habang tinatas niya, dumadaloy na ang kagalingan ng Panginoon sa kanyang buhay. Sige po, the best clap, pamunin ito the Lord. He's worthy. Alam po ninyo, yun ang ginawa ng babae. At kaya po naranasan niya, truly, He is the God of breakthrough, Lord of breakthrough. Kaya po mga kapatid, itang ano po sa atin, ano man ang struggle natin meron, ano man pinagdadaanan natin, God is our safe dwelling place. Siya po ang safe dwelling place natin. Every kinds of storm, sa Diyos po tayo lumapit. Hindi po tayo mabibigo.
Hindi tayo naroon itataboy ng ating Panginoon. John 6:37, ang sino man lumalapit sa Kanya sa anumang paraan ay hindi niya itataboy. Kung naranasan tayong itaboy ng ating kapwa, kung naranasan natin na tayo baliwalain ng ating kapwa, kung naranasan natin na tayo i-reject ng ating kapwa, pero itong sasabihin ko sa buhay ng bawat sa atin, ang Diyos natin na sinasamba sa lugar na ito, kailanman ay hindi nagtataboy ng sino mang nais lumapit sa Kanya. Kaya po, ito po yung encouragement ko po sa buhay ng bawat sa atin. Napakahalaga po na malaman natin our God is the Lord of breakthrough. Kaya po sa oras nito, ano sitwasyon meron tayo? Kaya po ng Diyos. And I'm in this story. Ang story po nito ay sa buhay po, it is the true testimony sa buhay po ni Charles Wesley. Kapatid po siya ni John Wesley, the great revivalist and evangelist po ng England. Sila po magkapatid ay talaga pong ginagamit ng Diyos. Ngayon po, ito po si Mr. Wesley, ay siya po ay nasa kanilang tahanan. At that time, ang tahanan nila ay parang kagaya nito, malawak ang bakuran, at siya naroon sa bintana na kung sa'y bukas na bukas kita niya ang kagandahan ng kanyang bakuran. At sa kanyang pagtanaw ay nakita niya isang ibon na lumilipad. Nag-i-enjoy doon sa mga damuhan na lumilipad doon at lumilipad doon. Sa di inaasahan, mayroong ibong mandaragit na kukunin siya. At nakita ito kagad ng ibong ito, kaya siya ay hindi alam kung saan susuot. Kaya ngayon, dahil open field, walang puno na pwede siyang puntahan para kung saan ay siya makatago. Ang naisipan nitong ibon ay lumipad sa loob ng bahay. At sa loob ng bahay na yon ay naroon yun, nakaupo si Mr. Wesley. At sa kanyang mismo dumako sa kanyang lap, dito sa kanyang kandungan. Kaya ang ginawa ni Mr. Wesley ay kinoveran siya. At habang kinoveran siya, nangusap ang Diyos sa kanya. Ang sabi ng Diyos kay Mr. Wesley, kasi nung at that time, siya may terrible suffering. Sabi niya, nakikita mo kung ibon na kung paano mo kinakanlungan, kinokoveran. Ako ay ganyan sa'yo. Kailanman di kita iniwan at ikaw ay aking patuloy na pinupublihan. Ikaw ay aking iniingatan. Alam po ninyo, bunga nito, si Mr. Wesley, during the year 18th century to, 740, siya po ay manunulat din ng awitin. Na-compose po niya yung Jesus, Lover of My Soul. Siya po ang nag-compose ng Jesus of Lover of My Soul. Pero hindi ito kay Hillsong. Kinuha na lang ng Hillsong yung title, pero related pa rin sa awitin. At pinakikilala ko yung message ng awit. Hinanap ko talaga yung song na yun, very solemn siya, traditional, pero maganda ang message. Kaya po, ilalong gusto ko pong ipamana sa buhay ng bawat sa atin. Sa araw na ito, one of the factors why Jesus died on the cross, gusto ng Diyos bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na matagumpay. Ayaw niya na tayo talunan. Ayaw na tayo ay natunay na nakalugmok sa kasalanan, sa lahat ng gawa ng kaaway. Gusto ng Panginoon tayo muli umangat. Sa tulong niya, tayo magkaroon panibagong panimula. Kaya nga sabi ko sa inyo, it's not coincidence. It is perfect timing and way na kung saan yung temang ito, iti January pa na program ang title na ito. Tapos new beginning, magkakaugnay. Kasi gusto ng Panginoon, every one of us magkaroon ng panibagong panimula. Amen. Bagong akbang na kung saan we will forget everything behind us. We will study powers but sa head. Go forth, I will kapit kamay na kung saan ay aakbang patuong, pamupot para harapin natin ang ating Diyos.
sa kanyang pagbabalik. Nasasabihin sa atin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Kaya ito may mangyayari sa atin kung hindi tayo magbaback out. Kung hindi tayo susurrender, hindi tayo tatalikod, sama-sama po tayo mag-go forward. Let's move on. Whatever behind, ano man ang nakaraan, let's forget it. Mag-spending tayo what's ahead. Yung po gawin natin to just to move on. Huwag po natin sa isipin ang ating sarili. Magkaroon na po tayo ng self-interest. Ang maging interest na lang natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba? Kaya po sa oras ko sa inyo beginning, kaya nga po ang conclusion ko, breakthrough happens when Jesus enters into the gates of hungry heart and lives are forever changed. Kaya po, if you give Him your life, He will give you a new one. So let's ito, let's bow our head. Tayo po lahat ay pumikit. Sa oras to, forget everything. Ibig kong sabihin ko kung mong pansinin ang iyong katabi, kung ano man ang iyong gagawin pa sa susunod, mag-concentrate po tayo sa Panginoon right now. Focus ourselves to God. Ano ba ang iyong dinadala sa oras nito? Ano bang struggle meron tayo ngayon? Ano bang pain na meron tayo ngayon? Today, gusto ng Panginoon, maranasan natin siya ang Diyos ng pambihirang katagumpayan. Kaya sa oras nito habang umawit po ang ating mga ministers,